Alright, may ganay ka-live shoutout. Good evening mga kakabsat. Kamusta na? Medyo na-late tayo, no, kabsat? Meron tayo inasikaso ng saglit. Pero anyway, good evening po, kabsat. Nako mga kabsat. Malamang yung iba sa inyo, alam na ninyo, mga kabsat, no? Yung pag-uusapan natin. Pero, i-share natin to ngayon, mga kabsat. Wait lang. Maestro, na ba topic natin ngayon? Siyempre, shoutout po sa mga kasama natin, no? Oh. Shoutout, Sir Leonardo. Good evening. Yan, si Sir Leonardo lang pala ang bisita ni Maestro ngayong gabi. Asa na yung iba? Paramdam lang kayo sa chat box para mabati kayo ni Maestro. Alright, here we go. Sir Leonardo, Diyos ko Lord. Si Pebbles. Non-stop na naman, no? Tapos merong tawag nito, nire-report yata itong account ni Pebbles. Kasi nga may mga bagong pasabog na naman. Pakita natin. Okay, kahapon mga kapsat, binisita natin si Pebbles. Diyos ko Lord. Ito na nga, Sir Leonardo. Ay, nako po. Ano kayang to sa... Putra, kasi inihintay ko kung merong respawn. Parang hindi nila pinapansin ito mga kapsat, no? Kasi bagong resibo na naman to. Kita nyo to? Pebbles expose video call. Meron siyang in-expose na video call. Nila Sara Duterte, Jingo Estrada, Harry Roque, Ramil Madriaga. Diyos ko Lord. At saka mga bagong pasabog ni Pebbles ngayong araw. Sino ang totoong nasa likod ng 18 Marines? Diyos ko, sino ba Pebbles? Mukhang may alam si Pebbles dito Master Leonardo. Diyos ko Lord. Mainit-init ang 18 Marines ngayon, mga kapsat, Dumalaw sila sa NBI kanina. Mukhang in-interview isa-isa. Mukha lang pero di pa natin sigurado. Although yun yung nabanggit, pumayag si Attorney Baligod. Sige, interview niya na. Yun naman yung purpose, di ba? Kailangan nila malaman kung credible ba yan, yung mga At topic siya ni Attorney Claire ngayon mismo. Pero ito mga kapsat, grabe si Pebbles. Non-stop yung kanyang, mukhang magre-reklamo ata siya si Pebbles. So, dalawin na natin si Pebbles. Nandito tayo sa account ni Pebbles. Ito. Nandito tayo sa Pebbles Talakera 669A. Dati 49A. Naging 59A. Ngayon, 69A. Naku pa, nakakailang gawa na si Pebbles ng account. Diyos ko Lord. Si Pebbles dati yung DDS na nagising na naumpog sa katotohanan, mali ang nasuportahan niyang Duterte. Yun lang. Di actually, Sir Leonardo, nung una, yan. Suporto din kay Pangulong Bongbong Marcos yan doon bago pa nag Duterte. Kung di ako nagkakamali, kasama yan ng mga tropa natin ng mga vloggers dyan sa Manila. Tapos, nung naghiwalay ng landas, ayun. Kasi close yan kay Kung di ako nagkakamali, close yan kay First Lady. Di ba? Meron silang mama, nanay, ang tawag niya yan, di ba? Tapos, parang merong, basta close, alam ko, close yan Tapos biglang nung bumaligtad, sumama sa mga Duterte, putragis kung ano-ano ang sinasabi niya kay First Lady. Kaya ang daming galit, sa totoo lang. Pati si Kwan, ang pinakagalit sa totoo lang, no? Sa pagbabalik ni Pebbles. Si Mami Peng. Mami Peng. Uy, kamusta si Mami Peng? Namimiss ko na. Ilang ba? 2 months kung di nakausap si Mami Peng, Kung daw nagkamali, January pa last nag-usap kami. Kumusta na kayo si... Nag-live ba si Mami Peng? Wala na ako pa. Hindi ko na nadadaan. Dalawin natin. Check ko nga. Kung ano. Mami Peng, how are you? Check ko lang kung active pa yung account niya, si Mami Peng.
Meron siyang, oy, 52,000 na pala si Mami Peng. Last live niya kailan? 1 hour ago. Active pa pala si Mami Peng. Ba't hindi lumalabas sa akin? Bakit kaya? Alright. O siya, pag-usapan na tayo. Shout out, P. Dandan. Ayan. Alright. Sakto lang, P. Dandan. Ito, pag-umpisa na natin to. So, ito nga mga kabsat. Grabe. Kahapon, nakita natin yung nilabas ni Pebbles. Actually, 2 hours ago. Nung kagabi. Nilabas niya to. Kasi, nainip siya eh. Hinihintay niya ilabas ng NBI kaso hindi nilabas. Anong nilabas niya? Yung resibo. Balikan natin yun. Ito yung resibo. Ang dami na naman post ni Pebbles ngayong araw. Ito yesterday 7:48 ng gabi or alas 8 sabihin mo na. Eto na. Ako na ang maglalabas. Sabi ni Pebbles, screenshot ng video call ni sino? Ram Madriaga, Isip, Pilipinas, Sara Duterte, Harry Roque, na kinasuhan itong si Madriaga. Pero nagbi-video call pala sila noon pa lang. Diba? Diyos ko Lord and time, shout out. Kaya nga po tragis, no? Kaya na ako. At saka maliban dyan, meron pa yung mga iba. Yung mas mga nauna. Kung titignan natin ito, meron pa dito eh. Tignan nyo ha. Aside from that, nakita na natin to. Ito yung group. Yan Maalala nyo to? Maitatanggi pa ba? Nako, ang masama nito pag lumabas yung video recording nito, no? Kung recorded man to. Nako pa kompleto lahat sila iba-ibang mga isip. At ang host na si Sara mismo. Diyos ko Lord. Siya, balikan natin to, Diyos ko Lord. Ito na nga mga kabsat, naglabas na naman ng resibo kagabi. Premiere ko to kaso wala masyadong nanood konti lang si Leonardo, hindi pa yata umabot ng 200 pero okay lang. Kaya ngayon, uulitin ko na lang sa live. Ito na lang iiwan natin, Diyos ko Lord, no? Pero anyway, mga kabsat, ito po, mga kabsat, grabe. Bakit kasama nila si Caramel, si Madriaga sa isang video call para pabulaanan ni Sara na hindi niya kilala si Caramel? Madriaga, at ang malaking katanungan is bakit kasama si Senator Jinggoy Estrada sa video call sa Leonardo? May group chat pala sila, hindi lang group chat. Oo nga, may group chat. Kasi pag group chat talaga yon sa Leonardo. Tama ka, may tama ka. Shout out Allen Valencia, Diyos ko Lord. Diba? Grabe talaga itong si Pebbles. Dako, Harry Roque, na akla? Malusog ka pa dito kasi election period ito. 2022. Wala kang leeg, shoota ka. Reregaluhan pa naman kita ng rosary. Kaso saan mo isusuot? Wala kang leeg. Inugali na talaga ang pagiging sinungaling, hindi na niya siya nahiya sa mga anak nila. Diyos ko Lord, naloko na talaga, chururot. Ayan ang linaw Sabi niyo, edited yan, Diyos ko Lord. Ang nagsasalita dito, sino? Sino ba? Si Jinggoy at saka si Sara kasi nakamute si Ram. Si Ramil, tsaka si Harry Roque. Nakamute Tapos sabi niya, hindi nila kilala. Pero may resibo. Diyos ko Lord. Anak magkamote. Nako, Pebbles. Ito na nga mga kabsat. So, yan na yung resibo niya kasi hindi niya nainip na si Pebbles. No? Sabi niya, maglalabas na ako ng resibo. Ang tagal niyo magpakita ng resibo, sabi niya. So, ito na nga mga kabsat. Balikan natin yung post niya dito. Bago yun. Dami na naman yung post, So sabi niya nga dito, ayoko mag-post ng opinion ko hanggat hindi naglalabas sa NBI.
sa nasasabing investigasyon na balak ng pagpatay kay Ramil Madriaga. May CCTV at kita lahat sa CCTV at may witness na sa pangyayari. Naglabas ng statement ng BGMP na nagkabanggaan daw na walang anuhan. Dito natin malalaman ang katotohanan kung papayag ba ang NBI na ilabas sa statement, naku po, Diyos ko Lord, ng BGMP. Alam ko na magiging fair ang investigasyon para matigil ang korupsyon at mga illegal na gawain sa loob ng BGMP. So ito na, nilabas na yung kan. Hindi na niya matiis. Tapos, ano to? 6 hours ago, isa ako sa lumaban sa INC. Alam niyo yan. Yung black voting ang parang sanib puwersa ng INC, Duterte at sa mga sindikato sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Justices, militaries, hanggang sa loob ng palasyo. Lahat yan may tao ang INC. Ako po. Sa dami ng pinatay ng mga matasamang miyembro ng INC na malinaw pa sa tubig na sila ang gumawa. Ang tanong, may nakulong ba? Hindi ko alam kung bakit natakot ang palasyo sa INC. Hindi nababago ang Pilipinas hanggat hindi kinokondena ng gobyerno ang mga ginagawa ng INC. Isang malaking ebidensya ang malaking ginawa nila sa pangyayari sa loob ng BGMP. Ibig sabihin, may kinalaman sila dito, Pebbles? Bakit hindi sumasagot ang NBI sa inilabas na statement ng BGMP na hindi totoo ang nagkabanggaan sa statement ng BGMP kahit kailan sasagot ang NBI? Ano nga ba nangyari dito? Liwanag sa dilim, March 5. Matagal na to Sige, tingnan. ABS-CBN to. Delikado tayo. Makaka-copyright tayo dyan. Naku po. Naku, ito. Parang kinokontrol ng security ni Caramel. Di ba dapat after ng pagtatangka, ang buhay nila ay inalis agad siya sa BGMP? Puro tao ng kulto ang warden, guards at direktor ng BGMP na si Director Rivera na dapat ay retired na last November. Pero extended. Sino ba talaga ang may hawak ng BGMP? Ang gobyerno o ang INC? Ala? Ako, marami na sinasabi si Pebbles ito. Yung 18 Marines, focus kayo. Pero yung Star Witness, dead ma kayo? Okay, kaya ko sabihin kay Caramel na wag siyang lumabas sa impeachment hearing. Sa totoo lang, hindi ako tumutulong kay Caramel sa impeach, Sara. Ang main reason na tinutulungan ko siya ay ang ninakaw ni Roque ng lupa ng mga magsasaka at panagutin si Roque sa ginawa niya kay Caramel. Simula sa akin, si Caramel Madriaga pati pamilya niya ay nanganganib din ang buhay. Hirap at walang panggagastos dahil nagtatago. Kung may bumaligtad man sa mga kasamahan niya, hindi na nila kasalanan yun. Hindi kayo gumagalaw Bago ko pa ilabas ang lahat ng report at pakiusap, gumalaw kayo dahil mapapahiya kayong lahat. Wala akong sisinuhin sa inyo kahit may mga posisyon kayo. Dahil trabaho nyo yan sa public servant and siguraduhin ang seguridad ng mga taong nasa panganib ang buhay. Just a reminder, hindi naman kayo boss. Kaming mga mamayan ang boss nyo. Kaya wag kayong mag-inarte na dapat makaawa pa kami sa inyo. Konti pa, babasagin ko kayong lahat. Galit na si Pebbles dito sa Leonardo. Galit na si Pebbles dito, Diyos ko Lord. O ano pa? That was 5 hours ago. O ito, 5 hours ago. So, okay na sa NBI yung statement ng spokesperson ng BGMP na ng kabanggaan lahat, walang anuhan. Kailangan basagin ng NBI ang statement ng BGMP. Ayokong magsalita dahil ayokong pangunahan. Pero alam ko lahat ng mga nangyayari, may record ako na tanong, gustong pa pumatay kay Caramel. Baka maloka kayo pag nilabas ko ang record niya sa Pasay City Jail at kaso niya sa VAWC. Hindi pang BGMP ang kulungan niya. Pero 2 weeks ago, nilipat sa BGMP at sa Annex 2 pa talaga. Oh, same with Teves. Hindi siya dapat nasa BGMP dahil ang kaso ni Teves ay pang
BJMP, isa siyang teroristas. Nasa Laguna dapat siya. Pero may mga nag-ayos na papel para mailagay niya sa BJMP at Annex 2 na naman. Sino ang nagsabi na dinalaw daw si Sara? Si Tebes, di ba? Kahit ang totoo, dinalaw niya din si Caramil. Ang question, bakit walang record na dumadalaw si Sara sa BJMP? Sino ang trumabaho nito? At okay lang ba ito kay President Bongbong Marcos? Hindi ba ito alam ng presidente? Wala bang nagre-report sa kanya? Mali. Merong nagre-report, hindi man direkta sa presidente, pero meron. Ako. May sabihin siya nagre-report. Sabi ko sa inyo, hindi ako kilala. Alam ko, tinatanim nyo sa akin. Akala nyo, tanga-tangahan ako? Tanga-tangahan ako pag kausap nyo? Gugulatin ko na lang kayo. May trumatrabaho sa akin para itumba ako dahil wala akong sinisino sa pinaglalaban ko ngayon. Pero hindi ako papayag na itumba ako ng walang laban. Lahat ng tao na nilapitan at kinalaban ko, nasa Pebbles Diary lahat. Kapag nawala ako, may isang tao na maglalabas ng lahat. Nasa huli ang pagsisisi, wala akong hinihiling sa inyo kundi ang kaligtasan ni Caramil at kaligtasan ko. Hindi dahil sa akin walang Ramil Madriaga, itatak nyo yan sa kokotin yung lahat, mga walang silbi. Oo nga naman mga kabsat, no? Numala. Panibagong pusa naman. Kung hindi nyo kaya imbestigahan ang mga pangyayari sa loob ng BJMP, pwede naman ako. Wakweme, bigyan nyo lang ako ng karapatan na mag-imbestiga. Hindi lulusot sa akin yung mga yan. Nung unang dalaw ko kay Caramil, nalaman nila na ako yung vlogger na lumabas sa TRICOM. Ang unang pakiusap sa akin, huwag i-vlog kung ano man ang makita ko sa BJMP. Wala naman akong nakita dahil hindi nyo naman ako nilibot sa BJMP Annex 2 ng tulad ng foreign vlogger na naglabas ng video kasi nakakulong siya. Pero alam nyo kung ano yung mali. Yung pakiusap nyo, wag kong i-vlog ang BJMP. Common sense. Ibig sabihin, may mga eksena. Tama? So, I did my own investigation. May mga taong linalapitan ako para malaman ano nga ba ang meron sa Annex 2. Sinabi ko sa inyo na hanggang kulungan dumadalaw ako para lang makakuha ng resibo. Ni-report ko din na sisirain ang kulungan ng Pilipinas at ilalabas ang korupsyon ng mga nagaganap sa loob ng kulungan. Anong nangyari? Di ba nilabas ng Russian vlogger yung eksena? May cellphone siya na video niya. Ano ba ang madalas kong pinopost sa mga nawawala kong page? Kaya nga, pang ilang page na to. Nung una ata ako, kung nagkamali 4, 5, ngayon pang-6 na. Diyos ko Lord. Bakit may cellphone si Tebes at yung mga Syrian na isa sa mga nagpatumba sa akin? Gumagalaw na kayo. Inokumpix ka nyo lahat. Ang 4 na cellphone ni Tebes pero binilik nyo din. Ang gago. Niloloko nyo ang presidente. President Bongbong Marcos, gumalaw ka, hindi sila totoo sa'yo, maniwala ka sa akin. Sabi niya, chururut. That was 5 hours ago still. May bagong puso naman siya. Ito video naman, no? Ano tong video to? Herbong sa DOH, matagal ko nang hawak tong video to. Galing sa Rotary Club ng Quezon City. Nung sumabog ang issue sa gamot na binibigay ng Rotary Club sa Quezon City, nadali-dali nilang binalik. Pero hindi nyo tinanggap kasi mabubuking. So saan napunta yung mga gamot na yan? Paki-imbestigahan USEC for supply chain para magkaalaman na lumabas ang mga galing sa DOH. Ayan ang resibo, hinahakot ang mga gamot at ibabalik sa iyo, Secretary Herbosa. Susunod, ilalabas ko eksena mo, mga salot. Galit na galit sabi. 4 hours ago, Sara, ikaw mismo nagsabi at ipinakita mo sa media yung mga dokumento na binigay sa iyo ng tatay mo na sinabi mo na press conference mo. Ilabas mo yung papel na nagsasabi ng Sara should not run in any position. Hindi ako gumagawa ng kwento sa iyo. Sa iyo galing yan.
Sino ang nagsabi, you should not run in the position? Para magkaalaman, sino nga ba nagpapatakbo sa mga sindikato? Diyos ko Lord, that was 4 hours ago. Sara Army yung ito na mga kapsat. Sir Leonardo, ito. Tingnan nyo to Ashrain. Leonardo at sa Alphabet. Tingnan nyo, ito. Sinabi, galing ito kay Con, ha? Sara Army yung 18 Marines na yan. Iba dyan ay INC. May mga INC talaga dyan. May report ako dyan. Hindi nga yan ang unang plano na ilalabas na magsusupport sa statement ni Gutesa, kundi isang PNP, SP, PSG para makatotohanan na maghatid ng maleta kay President. Kasi nga, naging PSG. Kaya nang lumabas ang 18 Marines. Hinahanap ko agad, tingnan ko agad kung ano ang pangalan. Wala si Paul. Sinong Paul yan? Si Maestro Paul ba yan? Walang yaka, Pebbles. Joke lang. Siya yung PNP SPG na dapat ilalabas ni Defensor at Marcoleta sa Blue Ribbon Committee na taga Morsuya, Bacolod. Binasag ko agad yan. Pinasa ko ang report sa isang general at 2 sekretary. Ayan ha. Ngayon, sinasabi ko na, nagre-report ako. Kaya hindi ako sumasagot sa mga tanong nyo kung bakit hindi ako kaya ganito kay ganyan lumapit. Okay lang, imbestigahan nyo yan, pero wag nyo kalimutan si Caramil Madriaga. Naintindihan ko ang NBI para walang lusot. Yung 18 Marines na yan ay dapat imbestigahan. Investigate BGMP Director Rivera. Kailangan naming malaman sino ang kausap ni Sara nung nagpunta sa BGMP. Karapatan naming malaman ang katotohanan. That was 4 hours ago. Tatarantahin ko kayong lahat. Sabi niya, bagong post na naman to. Tatarantahin ko kayong lahat. Ngayon, parang bulate na nilagyan ng asin. Ready na ba mga ahas sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos? File a case kung sinisiraan ko kayo. Haharap ako. Wow, ang tapang ni Idol, resibo. Yan ang handang humarap. Legit, lagi, Pebbles. Sabi naman yung nag-comment. Ito, panibagong post. 4 hours ago. No comment, nag-resign. Binigyan naman ng bagong posisyon. Chururut. Marcos appoints Cristina Frasco as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Community. Ano masasabi niya dito, mga kapsat? Sir Leonardo, ano masasabi niya dito? Yung dating DOT ko natin, Secretary. Nako po, Diyos ko Lord. Ito, may natataranta na naman sa mga pasabog ko 3 minutes ago. May nagsesend na naman ng link from Meta pero may follow button sa page niya. Diyos ko Lord, may follow button talaga. Yan o, system warning, monetization at tricks. Tapos may follow. Ano ko yun? Joke. Ultragis. Ayoko na eksena ng star at subscription kineso. Di ko ramdam yan, sabi niya. So ayaw niya yun na kukansya na monetize. Important notice, system warning. Alaklag ka mo. Link provide the comment section below. If you do not receive your appeal within this time frame, we will proceed with deleting your page. So baka bukas meron tayong Pebbles Talakera 7NA. Kasi nung last 4NA tapos natanggal, naging 5NA. Ngayon 6, baka bukas 7 na. Ang daming galit kay my goodness. So ito yung pinakalas na post niya 3 hours ago. Sana mapansin sa ombudsman yung isasampa kong reklamo sa mga official ng BGMP. Galit pa man sa akin si Rex Sandoval ng Moleo, yung leader ng basketball team sa ombudsman na nagpapasok ng mga basketball player tapos tinanggal yung mga plantilla. Anyari sa mga nga pala sa eksena na yan. Ako po, dami kong pasabog noon sa ombudsman ha. Yan yan yung update. So far medyo maingay ngayon si Pebbles, mga kapsat, no? Mag-umpisa yan kahapon nung nilabas na yung resibo, no? Sa mga di pa po nakakakita nito, ito po yung nilabas ni Pebbles kahapon. Resibo ng
Video call. Nung hindi sila magkakilala, yan, oh. Diyos ko Lord, mga kabsat. Pero nakakapagtaka, pakasama, Dawit. Si Jinggoy, mga kabsat, Dawit, oh. Nako po, grabe, may kakasuhan pala si Pebbles sa BGM. Yun na nga Sir Leonardo, no? Pero ito, grabe. Ito ang tanong, bakit kasama si Harry Roque at lalo na si Senator Jinggoy dyan sa group video call? Matragis. Nako po mga kabsat, magugulat na lang tayo, no? Kaya sabi niyo, ano na, Jinggoy, ano nang masasabi mo dito? Mukhang wala pa tang sagot si Senator Jinggoy dito Kasi kahapon pa ito nilabas 8 o'clock ng gabi. Tapos sasabi nila, hindi ko kilala yan, si Caramel. Maliban dyan, meron pa mga videos Yung happy birthday, yung mga ganon. Marami tayong nakita. Silipin natin saglit. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kabsat. Baka naman, sinunod ka rin didilis yung mga sinabi na sa'yo na iwasan ng bisikleta para makatipid sa enerhiya. Diyos ko, katangahan talaga na. Time to shine, kaya Tano, ibigay mo na yung 10,000 na yun. Gulatin mo kami Okay, affidavit 18 Marines, walang dates. Ang lakat. Uy, may bagong pasabog. Pakinggan natin to. Ito, ABS-CBN ba to? Wala pang paglilinaw. Ang sa Basta pa. Ito si Director Matibag. pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion niya namin, magsulat sila, ay request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Kasi doon natin mahihimay Tingnan nyo, affidavit, wala naman mga dates, walang specific. Na dapat today yun sana. Sana today. Pero nag-request sila, humingi sila ng time, we'll give it to them. At tama po na malinaw sa subpoena na walang limitations. Wala. Nakalagay dito, verification and validation based on the joint affidavit dated February 20. Sir, dapat pagbalik nila, may bago na silang abogado dahil iniimbestigahan din si Attorney Baligod. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this. Kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Yun lang. Pero we will exercise leniency also. Kung yung 18, siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just take anybody, personal recollection niya. So, we will allow it na gano'n. We will exercise maximum tolerance. Okay. Pang naging one-on-one na pagtatanong. Sabi dito, affidavit ng 18 Marines, walang dates, walang specifics. Di nyo kayang paikutin ang mga NBI chief Matibag at kabisado niya ang mga galawan ng mga DDS dahil dating Secretary General ng PDP Laban at umupo sa gabinete ni Digong. At yan sa paat at nag-master ng law sa Wayne State University, Michigan. Nakabaw. Malapit na ang season 2 ng Allen. Leonardo, magbayad ka muna. Anong season 2 sinasabi naman nito ni Leonardo? Diyos ko Lord. Bagong posisyon ni Frasco. Okay, nasa kita natin yan. Frasco as Presidential Advisor to Sustainable and Resilient Communication, PCO says. Ano pa? Unang putok. Nasa lakwatsa. Ha? Ano to? News na walang ginagawa ang gobyerno. Ang si Lustay na naman. po natin ngayon kung ano mga programa ng Pangulo. Kaya maging mapanuri, huwag po kayo maniwala sa fake news na walang ginagawa ang gobyerno. Ay, lagi sinasabi ni Lustay yan, attorney. Maniniwala lamang dito, malamang. Kaya hindi nila nakikita ang trabaho ng Pangulo ay madalas wala sila sa Pilipinas. Yun lang. Unang putok sa Middle East, sa ating pagkakaalam, wala rito ang vice-presidente. Diyos ko Lord. Nasa ibang bansa. Ganun talaga. May unang bagyong di ba? Nasaan siya? Nasa Germany. Diyos ko Lord. Sanay na tayo dyan. Naku po, 2022 pa lang kasi ang focus niya kung paano maglustay. Baka nun pa. Tingnan natin to. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon.
Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na gisulti. 2025, nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakita paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Unang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, ng 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Unity team sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Basag na naman. Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Wala tayong nakikita na ginagawa. Mas plak na naman si Dustay, mga kabsat. Naku po. O ito, ang sabi dito. Ito yung kanina. Mabubuko na ang kinausap ng NBI isa-isa yung 18 na Marites. Baka malaman pa na tao ni Sayad yung iba. Diyos ko Lord. Sige nga. Yun. Now we are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kami tinatago. Papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangulahan si Atty. Baligon. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury? As sasabihin nila. Di ba? Kaya very Bakit parang merong mannerism si Topacio na pikit ng pikit? sabihin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview niya isa-isa para pang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo. Diyos ko Lord, Topacio. Naku po, nakaraan na naman ang sabi ni Mike Pingas. Di lang alam kung nasaan si Gutesa. Tapos kanina sabi, okay naman siya. Nandito lang siya sa Pinas. Hindi niya alam, pero okay lang siya sa Pilipinas. Talagang Utragis. Totoo nga ba nangyari ito nung tumestigo against kay De Lima? Ano yun to? Ito po yung mangyayari sa inyo kapag nakasuhan, mag-testify alin. Ito, galit na galit to. Napanood ko to kanina. Bisaya siya, pero Dili DDS. Bakit nga ba? Sa mga puta, mga DDS, mga content creator, kung makapagyaw-yaw sa Pangulo, wagas, at sa mga nagko-comment din na DDS ng mga puta na mga piling nila, uuwi sila na kasi daw gera na. O nasaan na kayo? Open na yung airspace, okay na, pwede nang umuwi ang mga Pilipino ngayon. May aeroplano nang pwedeng magsundo sa ating OFW. Bakit nandito pa rin kayo sa Middle East, mga puta? Bakit hindi pa rin kayo umuwi, mga bagha kayo? Ha? Mga propagandista, mga yawa na to, panay sila banat sa Pangulo, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Kung ano-ano masasakit na salita sinasabi nyo. Tapos ngayon na may aeroplano na, hindi naman pala kayo uuwi, mga animal kayo. Baka video-video lang mga animal, feeling affected yung puta, hindi naman binubumba dito. Tapos kung makareact-react, kala mo naman pinupulbos yung mga animal. Ginagawa nyo lang kagaguhan nyo talaga sa social media eh. Kung ngayon, nasaan na kayo? Bakit ayaw nyo umuwi? Ngayon di puta. At sa mga
Grabe, entire Yuki Sawaki. Solid to. Ay, grabe. Ay, my goodness. Nako po, mga kabsat. Diyos ko, Lord. O siya, mag-subtopic na tayo, kabsat. Diyos ko, Lord. Kaya, Pebbles. Nako, grabe yung mga pasabog ni Pebbles sa Leonardo, no? Talagang handa siyang harapin. Ilonggo po yan, sir. Okay. Ganun ba? Magaling manlinlang si Chinan. DDS. Dati DDS yan. Ay, ganun ba? DDS dati yan. Eh, galit na galit siya ngayon, no? Mga deputa, sabi. Yung iba, di ko maintindihan, pero grabe, no? Solid din to, eh. O siya, mag-subtopic tayo. Actually, nakalive si Attorney Claire, mga kabsat, no?